Diretso na tayo sa pananalangin, paghingi ng gabay. At bago natin umpisa ng panalangin, pwede natin buksan ang ating mga kasulatan sa Ezekiel 36:26 to 28. Ezekiel chapter 36 verse 26 to 28. O basahin muna natin, saka natin ihingi sa Panginoon. Sabi ng Ezekiel 36:26 to 28. Praise God. A new heart also I will give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment unto them, and ye shall dwell in the land that I give you, your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. Praise God. Hallelujah, Amang Banal. Hallelujah. Muli po sa pagdako namin, sa paglapit namin sa iyong banal na presensya, O Lord God. O Ama, dalangin po ng bawat tumatayo sa likod ng pulpitong ito na magamit mo bilang instrumento, O Lord God, na ang mga lalabas na mga salita, O Lord God, ay punong-puno ng inspirasyon na nanggagaling sa iyo, O Lord God. Hindi ng kakayahan, O Ama, ng maaari naming nadaanan, O Lord God, anuman ang mga tinamo namin sa mga panahong ito, O Lord God, kundi yung natatangi mong inspirasyon, O Lord God, na siyang nagbibigay buhay, O Ama, ng mga salitang ito, O Lord God. Kaya po, O Ama, wala po kaming inaangkin dito, O Ama, kundi yung tanggapin po lamang na ang mga kagalakan na hatid ng iyong mga buhay na salita, O Lord God. Sa pagpapatuloy po, O Lord God, nandito po ako sa harapan ng aking mga kapatid, O Ama. Tulungan niyo po ako na maging kalugod-lugod ang mga lalabas na salita, O Lord God. At ito'y salain mo, Ama, na wag pong kahit slip of the tongue, O Lord God, wag mo pong hayaan, Ama, at anuman ang mga bagay na saganang akin, O Lord God, humihiling po ako sa iyo na wag mo pong hahayaan, kontrolin niyo po ako, O Lord God. At purong salita mo lamang ang mamutawi at lumabas sa aking bibig, O Ama, at sa aking mga kapatid, O Lord God. Tulungan mo kaming lahat na hindi lang po ang aral dumarating doon sa mga inaaral, kundi pati yung ginagamit mong instrumento ay nasasakop din siya sa mga aral na dapat tanggapin ng iyong mga salita, Ama. So, Lord God, hindi po ako exempted, O Ama. I'm also subject sa mga lalabas na mga salita sa likod ng pulpitong ito. Salamat pong muli, O Ama. Tunay na nakakagalak ang mga nakarang oras, Ama. Dapat talaga, O Lord God, anumang mga bagay na makakahadlang sa amin, mga kabigatan na maaring pumigil sa amin, makapagpuri sa iyo ng maluwalhati, O Ama, dapat naming i-give up, O Lord God. Salamat po sa mga kapatid, O Ama, na pinagkalooban mo ng mga puso na laman, O Ama, na hindi nagmatigas sa kanilang sarili, O Ama. Nature ng tao na magmatigas, pero, O Lord God, ang taong kinokontrol mo, Ama, ay hindi nagiging ganun, O Lord God. Salamat pong muli, O Ama, sa mga kapatid. Tunay na ang isang kapatid ay mahalaga sa bawat church, sa bawat katawan mo. Mayroon silang dulot na mga kalakasan, O Ama. Salamat pong muli at nawa natutuwa ka sa mga nakarang oras, nagagalak ka habang tinutunghayan mo ang mga kapatid na nagko-confess sa iyo, O Lord God. At sino kami, O Ama, para hadlangan sila, O Ama, kundi, O Lord God, malaki ang mga bagay na dapat naming maitulong sa aming mga kapatid upang sila ay makapagpatuloy, O Lord God. Gamitin mo rin kaming mga instrumento sa kanila upang nang sa gayon matalikuran na nila, O Lord God, ang mga bagay na dapat nang talikuran, O Lord God. Salamat po muli, Ama, sa pagpapatuloy, O Lord God. Tanging presensya mo at inspiration mo
ang aming hinihiling, Ama. Wala na pong iba, Ama. Salamat pong muli. Ito po, Lord God, ang aming samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede na tayong umupo. Nakatawag sa akin ng pansin yung patotoo ni Sister Lani. Kasi alam mo, minsan, na-anticipate ko yun kay Sister Wife. Si Sister Wife gusto niyang magbigay sa akin ng regalo. Pero alam mo mga kapatid, pinagsisikapan ko na hindi niya maramdaman na nag-i-expect ako. Kasi nagkakaroon ako ng guilt kasi para bang alam niya na hindi niya parang hirap siyang gawin yung mga bagay na yun. Siyempre pag magbibigay ka ng regalo, something special, di ba? Para bang ganun. So, pag umaano siya, hindi ko talaga pinararamdam, pinagsisikapan ko. Siguro nandun rin kay Brother Julius yun. Sa ating mga kapatid, lalo na kapag hindi sila nagtatrabaho, talagang pinagsisikapan. Kung ikaw ay nasa tamang pagsisikapan mo na hindi magkaroon ng guilt yung iyong may bahay na wala man lang siyang naibibigay sa'yo. Parang gano'n. So, ang ginagawa, hindi ko siya, pinagsisikapan ko na hindi niya maramdaman yung mga bagay nun. Pero parang nararamdaman ko na nararamdaman niya yung mga bagay. Sabi ko, hindi ko na kaya, yan? Sabi ko, ang mahalaga ay yung nakakapagbigay ako sa'yo. Minsan may hiniling siya sa akin, tapos after a day, sabi niya, Pa, sa'yo na lang yun, sabi niya gano'n. Kasi wala ka pa sabi niya gano'n. Alam mo, dati si Sister Wife, very demanding yan. Very demanding siya. Lalo na sa pagpapadala. Kung magkano ipapadala ko. Ngayon, mayroon kaming pinagkasunduan na padala. Minsan, tinitesting ko siya, parang sinusubo ko siya, pwede bang ganito na lang ang papadala ko? Sabi ko, gano'n. Siya, alam mo ang sagot niya, sige Papa, kung anong kalooban ng Panginoon. Alam mo, nagkakaroon ako ng guilt, nabawasan naman yun. Pero dati, pag hindi dapat ganito, naku, walang gana akong magpadala. Sabi ko, nakakawala naman. Di ba parang gano'n? Parang, hindi dapat ganito ang papadala mo kasi parang gano'n napaka-demanding. Pero nung sinasabi na niya sa akin na, sige Papa, kahit magkano lang padala mo, kung anong kalooban ng Panginoon. Naku, parang naman ako. Papadala ko na nga ito. Parang, di ba? Parang, yun yung reward Parang nagkakaroon ka ng bawasan pa. Para bang nakikita mo na, sige, gagawan na lang nila ng paraan. Parang bagamat may struggle. Sabi ko, Lord, ibibigay ko lahat sa iyo. Tinitesting ko lang naman siya. Kung kagalakan yun sa isang asawa, di ba? Pag sige, sabi niya. So, alam ko ganun tayong mga kalalakihan, di natin nire-require ang ating mga maibahay kung anong kalooban ng Panginoon. At nature talaga yan, hindi natin mawawalayan sa isang Kristiyano na laging nag-iisip makapagbigay lugod. Unang-una sa Panginoon at sa pangalawa sa atin, sa mga kakapatid. So, praise God. So, hindi natin may stop rin yung mga bagay na yun. Praise God. Ang ating ngayon is divine love. Ang binigay sa Panginoon. Divine love. Sabi, when a divine love is projected or proposed and come to its destiny, kapag ang isang pag-ibig, totoong pag-ibig, ay dumating doon sa kung kanino ino-offer yung pag-ibig na yon, it's a sovereign grace. Ito'y mabiyayang bagay na natanggap ng isang tao. Pag dumating to, mabiyaya, punong-puno ng biyaya. Kaya nga, yung divine love na to, sa Diyos lang nanggaling to. So, kaya natin masasabi, alam ko, makukonvince tayo na once itong divine love dumating sa bawat isa sa atin, mabiyayang bagay ito. Amen. Talagang hindi mo masukat. Doon sa mga sa tayo nagsisipaglaki, mayroon sa mga high school, may mga slam book. Alam mo, lalo na't mag-graduate kayo,
Yung iba mong makakaklase, magbibigay sa'yo ng Islam book, papipirmahin ka doon. Anong pangalan mo? Anong gano'n? No? Ang hindi nyo makakalimutan, what is love? Laging gano'n, what is love? Mayroong mga iba-iba. Maraming mga interpretation. Maraming mga interpretation na kung ano yung pag-ibig. Marami. Mayroong mga love can move mountains. It's good. Ang gaganda ng mga di ba? But this different mean that people say this is not the divine love that we can call it. Hindi pa ito. Bagamat kagaganda na ng mga ibig sabihin, pero hindi pa ito. Hindi pa ito yung divine love. And as we are as sons and daughters of God, and we were born in the fallen state, and if we are in the fallen state, we are lost. See? And we can call it undone, unfinished creation. Kasi hindi ito yung finished state natin eh. Kapag nasa fallen state ka, hindi ito yung perfect na state na ginawa sa iyo ng Diyos. So masasabi natin, pag nasa fallen state ka, wala ka sa Diyos, you are undone. Hindi ka finished product, masasabi natin. Since you are dominated by this evil world. But still, ito ang maganda, you are still the son and daughters of God. Hindi nawawala yun. But God will do something for you to be a finished one. Kasi hindi yun ang kanyang gusto eh. Na ano ka lang, naligaw ka lang. Remember, He's not willing that anyone of us should perish, but all might come into repentance. So, bagamat nandun ka sa hindi siya masaya doon sa kalagayan mo. Ang ginagawa niya na ang bawat isa, gumagawa siya ng lahat ng mga kapamaraanan, na ang bawat isa dumating doon sa pagsisisi. God done everything possible, and it's only God can do this, to give the opportunities to His creatures to accept and to be what He wants us to be. Siya ang makakapag-ano lang nito. Hindi kahit nakapag-aral ka ng marami, masteral ka, magagawa mo ang lahat ng mga bagay. Hindi. Maaring mag-success ka sa mga Pero, tanda natin yung ating mga naririnig. Success na sila. Yung success ba na yun wala na ba silang kabagabagan? Mayroon sa isang side, mayroon silang kabagabagan. So, that is not the promise of God na success ka nga rito. Dito naman, bagabag na bagabag ka. Hindi yun. Ang lahat gagawin ng Diyos na pag ginawa kang finished product, wala nang mga kabagabagan. Ganun ang gagawin niya. Back in our right state, the finished creation. At walang tao that is in the right mind until he accept the Lord. Kahit gaano pa kabait yan, kahit gaano pa ka-open-handed yan, as long as he didn't meet the Lord, wala pa yun. That doesn't mean salvation. That there is no person is mentally right until he or she have accepted the Lord Jesus Christ as personal Savior. Now, if we enjoy the atmosphere of this world, do you think the love of God is with us? Sabi nga, you hate the world. If you love the world, it means you hate God. Diba? And when we do it, God will lift us up. Kapag tinanggap natin, God will lift us from the worldly things, worldly atmosphere, and we will live in a heavenly atmosphere. Peacefully atmosphere kapag tinanggap natin ang Panginoon. And you will find yourself now contrary to the world. That's right. Yung sinasabi ko na, yung bayan nyo nga lang, yung baryo nyo nga lang Pag umuwi ka, parang hindi ka na at home doon. Bagamat may desire ka na makaharap mo sila, parang nagiging sojourner ka doon. Why? Because of the faith you stand. Hindi ka na ganun Yung dati mong kaibigan, parang ayaw mo na sila.
So, ibig sabihin, parang ang nangyari, parang hindi mo na sila kilala. Kasi nga, alam mo sila. Diba? So, you will find yourself against the world. And the Lord will put us in an atmosphere where love, peace, and harmony dwells. But to the worldly, they enjoy getting one another's spirit. How they talk. Di ba yung, sabi, kung sino ka, hanapin mo kung sino ka. Kung ano yung spirit meron ka, hahanapin mo yung ka-espiritu mo. Kung anong may pananalita ka, hahanapin mo yung may ganong pananalita rin. Meron akong na-meet na sa TFC daw siya. Sa TFC daw siya. Di hinintay ko siya kasi gusto ko siyang kasi sa TFC siya. Yung Together for Christ. So parang, di ba minsan naririnig natin sa ating kapatid, pagkakain ka, pinipili mo kung sino nga harapin mo. Di ba? Pag pupunta ka sa mess hall, sa cafeteria, pipiliin mo kung sino. Kasi gusto mo na, kahit sa pagkain makalimutan mo yung mga bagay na yung hindi ka doon sa mga pinag-uusapan, mga So, pinili ko siya kasi at least alam ko, hindi ito basta-basta maggagawa ng mga pananalita. Sabi ko, nananalita siya ng mga bagay, sabi ko. Parang nagsisi ako, sabi ko. Mali pala ako. Pero nag-ano siya doon sa TFC. Kilala niya yung nakulong. Parang doon sa kanila ata nang galing yun. Yung nakulong na spy, parang kilala nila yun. So, ganun. Hahanapin mo kung anong espiritu meron ka. Yun ang gusto mong makausap, makasama, and you will know their fruit. By their fruit, you shall know them. In the atmosphere that you live in, you project your fellow of what you are. So, kung anong meron kang espiritu, kung paano ka communicate, doon mo manalaman na at the same time, nalalaman mo kung anong meron ka. Kung worldly ka, hanapin mo yung worldly. And if you are spiritual, you will look those who are spiritual. Sabi nga, makakalakad baga ang isa, ang dalawa, maliban sila yung magkasundo. Di ba? Hindi. Hanapin mo yung kasundo mo. Diba? We should be able to figure out what type of people we ought to be. As Christians, what type of an atmosphere we should live in with our hearts constantly in prayers. Meaning, constantly in relationship, constantly in communication to God. Kasi kapag may gap, dito nakakagawa yung kalaban. Paano mo may express ang isang love? Ang love. Sabi ni Brother Branham, nagano siya ng isang example. How to win a sinner. How to win a sinner. Sabi niya, hindi lang yung ipag-pray-pray mo siya. You have to introduce the Lord, this man, to the Lord. Para siya mismo, mamit niya yung Panginoong Hesus. What is that? That is love. Hindi yung pag-pray-pray mo lang siya, wala siyang kaalam-alam na The very good thing, na para niya ma-obtain yung love na yon, you have to introduce that man or that woman to the Lord. Yun daw pinaka-the best. Para siya mismo, hindi siya aasa sa'yo. Siya mismo, meron siyang experience. Without God, without His Word abiding us, we cannot express such divine love. Kasi kung anong espiritu na nandoon ka, yun ka. Now, if God is not in you, how come you can express such divine love? That's right. Without God, without His Word, you cannot offer such divine love. If ye abide in me, and my words abide in me, sabi niya, ask what you will, and it shall be done unto you. God again is restoring His divine love to His people.
Yun ang nawala eh. God again is offering His divine love to His people. Sabi, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever, itong pinakaan dito, that whosoever, but He loved the world, should not perish. Whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Is it not a divine love? Offering His Son, the only begotten Son. How can you offer and express a divine thing without the divine nature of God dwelling in you? You can't. I mean something that is divine dwelling in you. How can you manifest the fruit of the Holy Ghost without God dwelling in you? You cannot. Sabi ng John 10:35, kahit ako na lang bumasa. Ito, lagi nating naririnig to. Sabi niya, if He called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. So, nagkakaalaman na kaagad. And by their fruit, you shall know them. Alam mo, madalas mga kapatid, hinahayaan ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na kakayahan mo mag-fail. Hinahayaan niya. Okay, gumawa ka ng mga paraan. Hahayaan niya at mag-fail yun lahat. Sa kahuli-hulihan, siya yung gagawa. Gusto niyang malaman mo na yung kakayahan mo ay wala. Amen. At ang kanyang kakayahan is mighty. Amen. At nakakahigit sa lahat. God let everything fail till we can do nothing, do anything, or we can do nothing. Then God's divine love comes in. His sovereign grace steps in and takes its place. Siya na yung gagawa. Amen. Just make sure your motive, your heart is right to God. Kasi kahit na mananampalataya ka, but if you are in the wrong motive and your heart is not right, you cannot do. When it looks like end of the road has come and we have that divine love, believe it, walk forward, doubting nothing, then the power of His love takes its place. Iniisip mo na, wala na. But if you have that faith, doubting nothing, you go forward. Siyang gagalaw. If we have no room for doubt or unbelief, the place of God becomes bigger and dominates every space of our life. That every time we remove everything that is unacceptable to God, the more God moves and works with us. Kapag meron tayong inaalis na space na ino-occupy ng mga unacceptable, ino-occupy niya yan. God wants us to live a divine life. Sabi niya, be holy, be perfect. And because of that divine love, it cost His Son. See, is it not a divine love? It cost His Son. Kung sa ano pa, bakit niya yung kanyang bugtong na anak sa isang marumi? I-offer, kumbaga, talong-talo, para bang ganon? Di ba, bakit mo yung anak sa isang napakaliit na bagay? But, mga kapatid, hindi pala tayo maliit na bagay. We are His riches. Mamaya. Di ba pag ikaw ang susugal, di ba yung sa sugal, susugal ka ba ng piso nang mapapanalunan mo 50? Or centavo? Hindi. Kaya ngayong nagluluto, tayasin lang ng taya kasi milyon-milyon yung tinatamaan ng 10. Or magkano, hindi ko alam. Sabi ng Panginoon, yung totoong pastol, ibubuwis niya ang kanyang sarili
sa mga tupa. See how He loves us. So, see, kung anong may pag-ibig, yung pastol na yon, isasacrifice niya. Pag may dumarating na maninila o mag-ano sa mga tupa, isasacrifice niya ang kanyang sarili. Pero sa bayarang pastol, aalisan niya yan. Lalayasan niya. Bahala kayo dyan. Kasi, bayaran siya. Paid siya. Fear not, as long as we have that love of Christ, resting us divinely, resting in our hearts, believing that we have passed from death unto life, all demons out of hell has no chance to move in. Kapag nandito na siya nananahan sa atin, wala na siyang kapag-apag-asang makapag-ano sa atin, makapag-move. If we continue in that love of faith. Therefore, it is not us anymore that controls, but God who is divine, and therefore, we adopt His divinity. Pwede ba yung pinananahanan ka ng Diyos, hindi mo siya na-adapt? Dapat, kung ang tama, kung sino yung nandyan sa'yo, yun yung na-adapt mo. Kaya nga, the abundance of your heart is your mouth, speak it. Sabi niya, hindi naman daw sa panlabas tumitingin ng Diyos eh. Sa puso. Kasi gusto niyang sabihin sa'yo sa puso kasi hindi mo nakikita yung puso niya eh. Pero nakikita mo yung nilalabas niya. Di ba? Nagtatago pa siya dun sa puso niya. Ikita na nga sa kanyang gawa. Di ba? Gusto ko niyang bulagin doon na sa puso niya. Ang Diyos naman daw doon nakatingin. Kung mag-witness lang yung Diyos, yung sabi nga yung sa pelikula, sinungaling, nag-iiko kasi, nag-iiko kung gagawin lang ng Diyos yun eh. Alam niya kasi na hindi gagawin ng Diyos sa mga time na yun eh. Ang Diyos tumitingin sa puso. Diba? So gusto kanyang i-stop doon. Pero kaya mo nasasabi yun dahil lumalabas sa kanyang mga gawa. And thus, this divinity mortify our fleshly deeds. Ito yung mga pumapatay na mga gawa ng ating mga laman. For if we live after the flesh, we shall die. But if we live through the Spirit, which do mortify the body, then we shall live. Without the Holy Ghost, kung saan ang kalikasan ng pagiging divine ay nagmumula, there's no way, and we don't have any means to kill all these worldly things. Wala kang any means, wala kang mga pamamaraan. Kapag wala sa iyong Holy Ghost, wala kang kapamaraanan. Maaring mag-self-righteous ka yung, basta ako, mga ako. No, hindi yun. And if this divine love hits anyone, anumang merong pang hindi katanggap-tanggap, papalitan niya ito ng ultimate love and it will take place. Dito sa message na to, yung double, yung na-share niya na yun, narinig ko yun eh. Yung napadaan si Brother Branham doon sa ball na, yung delikado pala yung ball na yun kasi turo, yung nanunungay siya kapag nakakalapit siya. Parang inilagay siya sa isang lugar para hindi siya makapanwag. Pero kung dumaan siya doon, at gumanon sa kanya yung toro, at nakita niya papalapit. At nakita niya, hindi nasa mixed situation yung toro, yung galit yung nakikita niya doon. Pero sabi ni Brother Branham, ang dumarating sa akin, love. Love. Pero instead na takot, love ang dumarating sa kanya kasi turo yun eh. Tapos, ginaganon-ganon, habang papalapit, ginaganon. Para bang nagpa-practice eh. Hindi ka ba matatakot? Sabi niya, nung papalapit na siya, in mga 5 meters na siya, sinabi niya, na ako'y pupunta. Sabi ko, ikaw, sabi niya, creation ka lang ng Diyos. Ako, servant ako ng Diyos. So, wala kang dapat gawin sa akin. Parang, wala kang dapat gawin sa akin masama. At ang pinunta ko rito, dadan ako for a purpose. Hindi kita para i-harm ka.
Alam mo, yung bull daw tumalikod. Nakita raw niya yung pagiging meek nung na hindi mo nakita sa isang bull na, yung pagiging meek niya, yung pagiging mabait, tumalikod na siya. After a few meters, umupo siya. Walang nangyari. Biro mo yun? So, ganun ang pag-ibig. Kapag ang pag-ibig, sabi niya, it conquers all. Kahit yung mga ganung bagay. Kanina yung pag-ibig, nagpe-perfect sa'yo at pumapatay ito sa lahat ng mga pagkatakot. Yung nabanggit kanina, magandang yun. Yung mga hornets na nag-anar siya, nag-lawn mower. Yung lawn mower, yung bang nag-ano ng mga damo, di ba? Parang na-disturbo niya ata yung tinitirahan nila. Para bang na-disturbo niya ata. Nakita niya aatakihin siya. Pero dahil sa divine love na yun, sabi niya, dahil sa love na yun, hindi siya natake. So praise God, maging nature, kapag nasa iyo, puspos ka ng pag-ibig, maging nature, magkakaroon ng peace sa'yo. Makikipag-peace ito sa'yo. Diba? God is love. And God is also wrath. But God did not intend us to be the same. So, hindi niya inintend na nandun tayo sa kakalagayan na nandun tayo sa pagkagalit. He has created us out of love, not out of wrath. Therefore, if you act like yung parang nahihirapan ka, parang wala nang hindi yun. Hindi tayo doon ginawa ng Diyos. We are created with great preparation out of love from God. Therefore, we cannot live hopeless. Punong-puno tayo ng mga pangako. Full of promise. Naalala ko lang uli yung kay sister wife. Talagang isang malaking bagay yun sa akin na yung bang ginawang ka na ng masama, naawa ka pa doon. Nagpapasalamat talaga ako sa Kasi ito naalala ko to habang sinusulat ko to. Hindi para sa ikatataas ng aking sister wife, kundi sa Panginoon. Kasi yun ang nagiging natin na, pero mo ginawa ka na, lahat ginawa niya na yung masama sa'yo, pero yung bang nakuha pa niyang magpatawad at siguro ang tama doon, kunin mo lang yung kinuha niya. Bibigyan mo ba? Yun ang doon yung parang, yun ang siguro, yung normal, okay, hindi ka na magalit, kukunin mo lang sa kanya yung ninakaw niya. Akin na, kasi hindi naman siya. Nagpapasalamat ako doon sa naging extra effort niya. Ang alam ko, ang Diyos ang naglalagay nun Iniyakan niya, naawa siya doon sa tapos ibinigay niya yung mga iba, yung mga galing sa kanya, ibinigay niya doon sa babae. That's love. Your anger has taken over and overcome by love. Di ba madalas tayong ganun? Imbis na magalit tayo, naawa tayo doon sa kasi hindi niya alam. Could we imagine what atmosphere that love can bring? Yung bang, pagka magkakasama tayong magkakapatid, ano yung nararamdaman mo? Hindi pa nga nagsasalita yung kapatid, masarap na yung nararamdaman mo Hindi pa siya nagsasalita. Lalo na kapag nagsalita na yan. It creates unity, peace. Sabi nito, love conquers differences, sickness, unrighteousness, and we have that divine love, we are bound to overcome and to be victorious. A stony heart, once it hit by the love of God, it will be changed with a heart of flesh. Sabi ng Romans 8:28, ito laging natin. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. See, itong na to, napapansin nyo, kapag nandun kayo sa kalagayan very challenging, nababanggit nyo to. Nandun kayo sa mga very challenging na napaka
anong situation, mga pagsubok ng mga situation, nababanggit nyo to? Napapansin nyo? Kasi ang mensahe nito, kasi ang pagkatawag sa atin, it's a process. But at the end, it will turn good. Bagamat may challenges ka ngayon, nandoon ka sa part na yun eh. Bakit natin napapansin? Sabi niya, all things work together for good to them that love God. Nandoon ka lang sa situation, but one day it will turn to be good. Kaya natin nababanggit yun. Kasi, nandoon ka lang sa situation, but at the end days, it will turn to be good. Because you love God. And you are called according to His purpose. Amen. So, there is a purpose. So, if you are called according to His purpose, it will turn to be good. Hindi pwedeng, hindi magto-turn to, di ba? It will turn to good. Nandoon ka lang sa situation kasi process yan eh. Kaya natin kasi minsan pag ako sa pag may mga challenging, nababanggit ko, so sabi ko, Lord, kasi nababanggit ko, so sabi ko, all things work together for good to them that love God. Ibig sabihin, itong challenges na to na kinasasadlakan mo, it will turn to good. Di ba? Could we imagine how big is this verse? You are called to His purpose. So, there is no way that it will turn to bad. There is no way. It is a purpose. In all these things, you are called, and all things work together for good. That's the divine love. If you let God controls you, that's the one. Every way, every path, every move, every decision, every word you speak, your heart, your thinking, the people towards you, if God is with you, if the love of God is in you, it will make peace to you. God will make them all right to you. That's God divine love. Therefore, there is no disgrace to every human called by God. There is no disgrace. Unless you step out from the Word and step in to the world, then the love of God is not in you. For God so loved the world. Ganun na lang. Sa Tagalog, ganun na lang. Ganun na lang niya tayo inibig. And the world cannot give it back to God. The world cannot give it back to God. They all fall short. The world changed the truth of God to be a lie, worshiping and serving the Creator more than the Creator. Sabi niya sa Romans 8:30-31, moreover, when He did predestine, then He also called. And whom He called, He also justified. And whom He justified, them He also glorified. See, what shall we say then to these things? Sabi niya, tingnan mo kung paano tayo niya ginagawa, paano niya tayo hinuhubog. Hindi lang ba, Brad, dito ka. Tapos ka na. Diyan ka na. Biro mo, kung paano niya tayo hinuhubog. Diba? Can we imagine how we are made? Na, kung baka, nakikita natin kung saan niya tayo dadalhin. Sabay may anyong nanglulupaypay. Yung pinili ng Diyos, yung pinili ng Diyos, He is called to be victorious to this evil world. Light is shining from them. A reflection from the one true God is shining from them. What a divine love of God. Who can give such kind of love? There's only one that is able to give. It's God, not the God of this evil world. If there is a genuine love, there is imitation or fake. It may look so right or 99% compared to the genuine, still it's an imitation. It cannot be 100%. That's the nature of human. The human nature, it will alter. Ganito na lang.
To make it easy, to make it short. God knows it. That's why He gave the Holy Spirit to us to be able to do godly things. God says, your thoughts is not my thoughts. My ways is not your ways. But it does not stop there. We have the mind of Christ. Diba? And our Lord has the mind of God. So we have the mind of God. The words is the thought of God, even the Lord Jesus Christ. If He called them gods, unto whom the Lord God came, and the scripture cannot be broken. See? So, kung tinawag kayong mga Diyos, na dinatnan ng salita, hindi yung mga Diyos dito ng sanlibutan, so hindi pwedeng wala kang kaisipan ng Diyos. Diba? Therefore, we have the thought of God. If your thoughts pertains to the world, no question, you don't have the thought of God. But if your thoughts always points to the Word, then you have the thought of God. If God is in you, you have that divine love. Because God is love, and we are filled with the Holy Ghost, all that is against you will make peace with you. Whenever you may go, if God is with you, there will be no dispute. All will be overcome by the divine presence of God. If the divine presence of God, to them that love God, to them that are called, they will take heed in God's divine presence. Kung talagang tinawag ka, you don't have choice. You have to take heed kung anong sasabihin ng Diyos. Pero doon sa mga hindi tinawag, they will take the Word of God with no effect. Wala sa kanilang epekto yan. If you accept the Word of God, that's mercy. And that's divine love of God. It's a sovereign grace that no one can offer, even this world, but God alone. And if you deny the Word of God, that's judgment. And the wrath of God follows next. See, kung gaano tayong minahal ng Diyos, and it cost His Son. Remember, for God so loved the world, ito na naman, mahal na mahal niya talaga tayo. But it's not all, but few. Whosoever, but few, who has obtained this divine love. Sa bagamat mahal niya yung sanlibutan, hindi naman lahat nakakuha ng pag-ibig na to. See how privileged we are. At treasure we are of God. Meron lang akong mga babasahin, mga kapatid. Hayaan nyo akong magbasa. Kung, sabi ko nga kanina, bakit niya inalay yung kanyang bugtong na anak kaysa isang anak for us? Na, ano ba tayo? Parang ganun. Kung gusto niyo akong sundan, Exodus 19:5. Ito yung mga verses, magbabasa na, malapit na tayo. Tapos, now, therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. See? Nakita niyo ba, maliit ba tayo, mga kapatid? So, hindi niya iaalay ang kanyang bugtong anak for in vain. See, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. Praise God. Marami to sa Deuteronomy 14:2. Deuteronomy 14:2. For thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto Himself above all the nations that are upon the earth.
Di ba nasabi ko kanina, we are one of His riches. Amen. Biro mo kanina sa mga tao, kasi ngayon sa mga nation na, a peculiar people, a chosen generation. See? So, nakita na natin na hindi lang niya inanaalay ang kanyang anak for something like small things. Now, if we are... So, dapat ba tayong mag-act ng mga parang wala lang? Parang wala lang. Pag may time yung mga ganon. Yeah, parang sa ating mga nababasang ito, parang this is not the time to waste yung mga oras para magsayang. Yung mga naririnig natin, pag may time, mag-ano-ano ka naman. Pag may time, mag-ano-ano ka. You are nandun ka sa kalagayan na relax lang. Diba? Pag may time. So, tandaan natin, we have to look into this kung paano niya inalay yung kanyang anak. So, ngayon nakita natin na hindi sintabo yung gustong makuha ng Diyos. It's not a small thing. How did these things happen? How can these things be? Do you think without God's divine love, we can be His peculiar and chosen generation? Out of God's love, not by works, and that everyone might boast. It is nothing but the divine love of God. But we exist, it is about God's... Why we exist? It is all about God's divine love. A justified one, a sanctified one, a predestinated generation. How can these things be? It's all nothing but love, but God's divine love. Sa kabila ng mga failure natin, if something urging you on, kapag wala na, suko na. But if something within you, urging you, pushing you to move on, that is God's divine love. Go, move. Yung iniisip mo, suko na ako. But if there is something within you, pushing you to continue to move on, that is God's divine love. Praise God. And yet, you see, when God sinned that sin of this world, and sin the man was dying without hope, could not be saved, and yet He knew that man would love him. Ito yung maganda. Nung nakikita niya ang kasalanan ng sanlibutan ito, at nakikita niya na mamamatay ang mga taong ito, gagawa siya ng mga paraanan. And yet, sabi niya, ito yung yung rason. And yet, He knew that man would love him. So, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kung sila ayaw nila, meron at meron. Yung sinasabi lagi sa atin dito. Kung mayroong hindi mananampalataya, pagdating niya rito, mayroon at meron siyang gagatnan. He knew that man would love him. What happened is it strained God. It find difficult for God to see that they are dying. It troubled God, and it proves His nature, and it proves that He has that divine love. It was a divine love of God, and it troubled Him seeing His creation dying until He had to provide a way of escape for those who were to escape, meaning hindi lahat. So gumagawa siya ng mga kapamaraanan kung paano makakaano yung mga na to, yung mga magsisiibig sa kanya. And He sent His Son into the world, made in the likeness of sinful flesh, to bore over our sins and sickness at Calvary. God did it, mga kapatid. Out of His nature, a divine love from God, and God without any condition, He sent His Son to die in our behalf, in our place.
and it settles everything. Amen? Amen. That is the divine love of God. Amen. See? So mga kapatid, huwag tayong aak na parang pag may time. We are bought for a price. That's right. Amen. It was costly and it was hurting to the Father, giving up His only begotten Son. Praise God. It's all about God's divine love. Doon lang tayo dinala ng Panginoon, mga kapatid. Praise God at kami po din ang pagkain sa